Dear Diaries at Destiny Radio, sa mga kabubukas pala ng kanilang mga radyo, kayo po ay nakatutok sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Kapiling kasama ngayong umaga ng Thursday. Ang magulit at cute mong Papa, that's me. My name is Papa Del. Hello po sa mga nasa live ko ngayon sa FB, sa Blue App, at sa mga nasa live ko ngayon sa TikTok. Naka-live ako sa TikTok. Kung gusto nyo kakwentuhan off the air habang duty ko, yan, pwede. Pupunta kayo sa aking TikTok ha. Ang i-type nyo sa TikTok, delconanthony.tiktok, yan, at delconanthony.tiktok. Kay Ali, hello kay Ali na nakatutok ngayon. Si Ali ang aking president ng fans club ko yan. President ng fans club ko yan si Ali. Proud na proud dan siya. Ayan, katabi ko ngayon. Mag-hi ka naman Kuya Carl sa live ko sa TikTok. Ayan, si Kuya Carl. Diba? Active na ang ating mga Deji sa Destiny Radio. And naka-live din ako sa ating FB ha. So sa mga nasa radyo ngayon, kung saan man kayo may access, pwede nyo puntahan ang mga live shows natin, ang mga live natin dyan. Pero kung medyo busy ka naman at gusto mo medyo nagalaw-galaw ka, hindi mo, okay na sa'yo nakikinig lang na hindi ako nakikita, okay lang din naman yan ha. Basta panatilihin, nakatutok ang inyong mga radyo sa 96.7 Destiny Radio. Kung saang sulok ka man ng bahay nyo nandoon, saan ka man nakikinig. Ayan, hello sa inyo mga ka-Destiny. Kung ikaw ngayon nagluluto ngayon, ay ako'y nagugutom na. Ano kayang masarap kainin? Nagkikrave na naman ako Kuya Carl sa burger. Eto na naman tayo sa burger. Pag napapakrave sa burger, ang mahal lang napapamahal ang budget Mumamahal Imbes na 65 pesos, ito may 300, 200 yung budget Burger lang yun Yun talaga pag nagkikrave. Nako, sinasabi ko sa inyo. Yung may cravings ka na tapos dudugtungan mo nung linya na deserve ko naman to, di ba? I deserve this, ganun. Papagastos ka ng malaki-laki ng very light. Minsan, ka-Destiny, maganda din yung kinokontrol mo ang iyong sarili, di ba? Hindi naman maganda, hindi din naman okay na porket deserve mo ay ginaji agad, napapadami ang gastos mo, ka-Destiny, ikaw din, di ba? Sabi ni Ali dito, tao ang cravings ko siya. Parang ako din. Hello po sa mga cravings ay tao. Hoy, grabe kayo. Kini-cravings yun pala. Ngayon ko lang nalaman magbabasa tayo ng letter sa umagang ito dahil wala si Lola Ernaline, so wala tayong alamat for today's radyo. Kaya magbabasa tayo ng letter. Sa mga gusto magpadala ng letter, magkwento ng mga bagay-bagay. Kayo nang bahala kung ano gusto nyo ikwento. Pwede kayong magpadala ng letter ng rants. Kunyari, may rant ka sa buhay. Meron kang gustong i-share na love story. Meron kang gustong i-share na heartaches. Ay pwedeng-pwede. Ipadala mo sa aking FB account, sa aking FB page. Ipadala mo yan dyan. Itay mo lamang sa FB mo, Papa Del, at makikita mo na ako dyan. Pwede mo ako i-message doon, syempre, di ba? Hello kay Pinky Rodriguez. Hello po sa mga dumadaan sa ating TikTok. Siya, ating basahin na itong letter na ito. By the way, welcome to Dear Diaries. At sa mga mahihilig dyan sa sa kape na nais makaranas ng dagdag na enerhiya at lakas ng katawan, para sa inyo ito Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. That's for you. Kasi hindi lang yan basta kape, meron niyang 3 mabibisang sangkap na agaricus blazé, morel mushroom, panax, ginseng at spirulina, mga powerful ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng iyong immune system, pagpapabuti ng mental focus at pagpapataas ng overall energy. Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Kape na may dagdag na benepisyo. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Siya basahin natin ang letter natin for today. Welcome to Dear Diaries.
Sabi dito, hello, Papa Del. Jess nga pala. Di ko tunay na pangalan. My girlfriend and I have a 6-year age gap. She was 20 and I was 26 when we met. Currently, she's still in college. While I'm running a lucrative business. Ano yung lucrative? Kuya, kala ano yung lucrative? Hindi ko alam kung ano yung lucrative. Ano yung kailangan natin ng tulong? Nasaan yung mga abets? Humingi ng tulong. Basta meron siyang business, huwag tayo nangingialam. Hindi alam yung word eh. Sorry. Okay, hello ngayon sa mga nasa live natin ngayon na mga, ilan ba to? 400 nanonood sa ating live. Thank you very much. Dito 300, 3,000 naman sa sa TikTok channel ko. Hello po. Tuloy natin yung letter. Sabi niya dito, my girlfriend told me she's struggling with her studies and ayaw na niyang tapusin. Bakit naman ganon? She said she's losing motivation to finish her undergrad. I told her I'd support whatever decision she makes. Sabi ko, kung nahihirapan na siya, baka pwedeng mag-shift na lang. Pero ayaw ng parents niya. I even offered na ako na lang ang magbayad ng tuition fee niya. Pero she refused kasi ayaw rin ng parents niya. Siya nga naman. Syempre naman. Paano kung maghiwalay kayo bigla? Sino na magbabayad nun? Diba? I'm not getting any younger. Yung mga kabatch ko halos kalahati engaged or kasal na. Okay, racing pala. Racing pala yung life. Sorry. Pag meron sila, kailangan meron ka na din pala. Ganun ba yun? Ayoko rin naman siyang iwan just because hindi pa niya alam yung gusto niyang gawin sa buhay. I've helped her in many ways and she did the same way too. Honestly, I'm already ready if she chooses to stay and be with me. Kaso, nasa poder pa siya ng parents niya and hindi sila approve sa akin. Sorry ha, ako man yung parents, hindi ako approve sa'yo. Pasensya na. sorry ha. Ito sabi ni Ali, tinulungan ako doon sa lucrative. A lucrative business is a venture that generates significant profits and financial success. Nakapag-search agad yung president ko dito ng fans club ko. Sabi sa inyo talaga, reliable to si Press eh. Si Press Ali. It's characterized by high revenue, strong margins, and a sustainable model for growth. Diba? Nakapag-research talaga siya. Ang galing, the best. Ma'am Flores, hello po. Blessed morning po. And kay Via na nanonood, good morning din. Yan, tuloy natin itong letter. Sabi niya, kaso nasa poder siya ng parents niya at hindi sila approve sa akin. Kung maghihiwalay kami, ang hirap naman bumalik sa era na kumain ka na ba? Anong favorite color mo? Sa paging pagligawan stage, laging ganun eh, no? Laging si kumain ka na ba? Asan ka na? Nakauwi ka na ba ng safe? Ganun, di ba? Natulog ka ba ng maayos, di ba? Isa mga nakaka-bad trip na pag-usapan sa umaga eh, kumusta yung tulog mo? Ang ganda ng tulog ko, talaga parang kailangan mong i-explain yung yung tulog mo eh. Ay, di mo naman naramdaman yun. Diba? Sabi niya dito, nakakapagod na kaya lumandi. Ay, sa true. Pero meron ka naman lucrative business, so kaya mo lumandi. Mahirap lang lumandi kapag wala kang panglandi, wala kang kwarta. Dahil may kwarta ka, kayang-kaya. Sabi niyo dito, kung pwede endgame na. Grabe ka doon. Okay, Jess. Ito, pag-usapan natin itong sinend mo sa akin. Ito, pasensya na, Jess, ha. Kung ako man yung parents talaga nito, jowa mo, ayoko din sa'yo. Diba? Ayoko. Hindi ko na sabi ni El dito, umay naman sa anong favorite color mo. Wala kang magagawa. Ganun talaga. Di ba kasi kapag ligawan stage, nagpapa-impress talaga yung mga nanliligaw eh, di ba? Yung mga, di ba? Nagpapa-impress sila. So, ayaw nilang matatapos yung usapan kasi gusto nila kayong kausap. Di ba? So, sukdo lang, anong paborito mong tinapay?
Aabot tayo sa ganung tanungan. Anong paborito mong tinapay tuwing kailan ka natutulog? Tuwing kailan ka kumakain? Yan. Kasama yan sa mga tinatanong eh. tuwing anong oras ka natutulog? Ganyan. Tapos may mga mapapatanong pa dyan, may jowa ka na, may boyfriend ka na, sasabihin mo, ay wala pa. Tapos sasagot ng mga yan, talaga wala pa, ganda mong yan, wala kang boyfriend. Alam ko yung mga ganyang style eh. Ginawa ko na din yun. Sabi ni Ali, tapos magagalit pa kapag napanaginipan mo yung partner mo ng bababae. Ba't kayo ganyan? Dapat kayo ganon. Ilang years kayo tapos babalik ka lang sa page ng anong favorite color mo. Nakakainis, di ba? Nakakainis, di ba? 6 years yung itinagal nyo, di ba? Nalampasan mo na yung anong favorite color mo. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Di ba? Babalik ka dun. Kakaumay nga naman talaga. Tiisin mo na lang. Kaya mo na yan, Jess. Ay, naku naman si Jess. Alam mo, din ako, hindi din ako agree na na ikaw yung mag-pay nung nung tuition fee niya. 'Di ba? Kung sakali man nag-aaral pa siya ngayon, 'di ba? Wag mong alisin yung karapatan na yon, yung pride na yon sa kanyang parents, 'di ba? Una sa lahat, paano pag naghiwalay kayo? Kiber kung 6 years na yung inyong relationship, yung iba nga ang tagal ng relasyon, naghihiwalay pa rin. 'Di ba? Paano kung bigla kayo maghiwalay? Sino gabay tuition, ikaw pa rin. Buti sana kung i-pull mo yun, di ba? Full payment, Diyan lang, sige, bahala kayo sa buhay nyo. Pero alam mo kasi, normal kasi, na, lalo na sa nag-aaral, di ba? Normal na nagre-reklamo na ang hirap at ayoko na. Pero, minsan hanggang doon lang naman talaga yun eh. Hanggang reklamo lang talaga na, ay, ayoko nakakapagod, ayoko nang pumasok, ayoko nang ituloy, di ba? Pero itinutuloy nila. Di ba? Kasi normal sa isang tao, di ba? Na mag-rant, na magreklamo. It so happens na ikaw yung pinagraranta niya, sa'yo siya nagrereklamo because ikaw yung jowa niya eh, di ba? Sa'yo siya feel safe, di ba? Feel niya naiintindihan mo siya, so sa'yo siya nagrereklamo. Doesn't mean, hindi ibig sabihin nun, hindi niya alam kung anong gusto niya sa buhay, nawala na siya agad direksyon. Hello, ilang taon pa lang kayo? 20 plus? Buti ikaw, alam mo yung yung gusto mo sa buhay. Unfortunately, hindi lahat ng tao ikaw. Di ba? Very few people ang alam yung minsan nga 40 years old ka na, 50 years old ka na, hindi mo pa rin alam kung ano yung gusto mo. Ginagawa mo na lang yung mga bagay na bumubuhay sa'yo. Diba? So it's a bit unfair na porket ikaw alam mo yung gusto mo sa buhay, kailangan alam din niya. Ganun ba? Wala lang, na-share ko lang. Hindi mo na ako galit. Di pa ako galit, kalma lang. Sabi ni Ali dito, nakaka-offend yun daw, sabi. Di ba? Pero naiintindihan din naman kita kasi, di ba, yung type mo nga kasi ng is yung yung kailangan may na-achieve. Di ba? Yung kailangan merong mga milestone na nare-reach, di ba? Meron ka, at what age meron ka ng business agad, di ba? Napakahirap magtayo ng business at nagawa mo yun. So, ikaw yung tipo ng tao, mabilis yung pacing mo, di ba? At kaya nagigets ko na medyo mabagal yung pacing ni girlfriend, pero you have to understand, di ba? Kasi nga, not everyone ay kagaya mo. Pero if hindi nyo na kaya, ito naman lagi ko sinasabi, we always have a choice. Napaka-existential ko sa part na diba, na tayong lahat laging merong lahat tayo laging merong choice sa buhay, diba? So kung ano man yung estado mo ngayon ay dahil yan sa choices mo. So kung nahihirapan ka dyan at napapareklamo ka na, di ba kasalanan mo yan kasi nag-i-stay ka dyan di ba? We always have a choice to stay and we always have a choice to leave. Di ba? Kung hindi mo na kaya, kung talagang naiinggit ka doon sa mga tropa mo, sa mga kabatch mo na engaged na, kasi gusto mo, kailangan engaged ka na din kasi kalahati sila engaged na and what? Ay, di umalis ka. Di ba ganun kasimple, ba't kailangan natin pahirapan ng mga bagay-bagay? Iwanan mo. Yun pala yung gusto mo eh.
Pag na-feel mo na, ay hindi pala yun yung gusto ko, ayoko pala, joke lang, ano lang ako, galit lang din ako, nagrarant lang din ako, o diba, baka gano'n din yung jowa mo, nagrarant lang din siya sa'yo. At least naiintindihan mo na pwedeng nagrarant lang yung tao. Pero as long as nasa poder siya ng parents niya, wala kang say. Siya nga walang say eh. Wala siyang say. Lalo na kung yung parents niya nagbabayad ng halos lahat. Nagbabayad ng internet niya. Bahay nila yon, di ba? Yung tinutulugan niya, sila yung nag-provide. As long as the parents ang nagpo-provide ng mga bagay-bagay, wala siyang say. Lalo ka na, wala kang say. Pakialam mo dun. Hindi mo pa siya asawa. Di ba? If you want out, you can go out. Diba? Alis ka. Pwedeng-pwede naman. Kung hindi mo kaya na mawala siya, hindi mo kayang panindigan yung yung decision na yun na kung pwede endgame na. Diba? Sabi mo dito, kung pwede endgame na, kung hindi mo kaya yon, tiisin mo, magintay ka, be patient. Diba? Hayaan mo siyang talunin niya yung mga battles niya. Hayaan mo siyang ipanalo yun. Battles niya yun, hindi mo yun battles eh. Diba, ipanalo niya yan, yung college life niya, diba? Hayaan mo siyang ma-reach yung mga bagay na dapat siya yung nagre-reach. And ikaw, mag-focus ka dyan sa bagay na gusto mo. Kung meant to be, diba? Ano talaga yun? Meant to be. Diba? Ang arte ng meant to be. Diba, Jess? Wag lang yung siya lang yung nag-choose. I'm already ready if she chooses to stay and be with me. Ikaw hindi ka mag-choose na to support, to be there for her. Kakainis ka sa part na yun, Jess, ha? Inis ako sa'yo, eh. Sukot ang pektosan, eh. Nagalit mo ako, eh. Ay nako, yan si Jess, mga ka-Destiny. Maraming salamat, Jess, sa pagpapadala ng iyong letter. Nasermonan ka ba? Sorry na. Hindi na magalit. Kayo naman, masyado ka naman. Ay nako, muli tayo magkikinigan ha bukas, same time, same voice, same frequency. Maraming salamat sa mga nagstay pamula kanina sa mga oras na to. Thank you very much. Sa mga nasa live ko po, thank you very much. Yung isa hindi ko mabasa yung name, and the other one si L. Hello po kay Ma'am Flores, kay Ali. Hello po sa mga nasa comment sections ko. Thank you very much sa pagstay. Sa mga nakatutok pamula kanina pa, abay, thank you very much, ha. Muli bukas na tayo magkinigan. Okay ba yun? Okay yun, syempre. This has been Dear Diaries, and this has been your Papa. Makulit, cute mong Papa, that's me. My name is Papa Del, ang DJ ng ingay, grabe. Susunod na, DJ na fashionista, kwela, at painlabing ka. Susunod na sa DJ Bugs, abay, dito lamang yan. Sa istasyong pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang, here's Cup of Joe. O ito, request ni Ali, Multo.